Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang grabe nga na po ang suspensyon na makukuha ni Isaiah Stewart at ang balitang pagkuha pa ng Los Angeles Lakers ng bagong center. Pinag-usapan na nga po sa social media ang naging laro ng Detroit Pistons at Charlotte Hornets matapos magkaroon dito ng gulo at magsuntukan ang kanilang mga players sa loob ng court na kinabibilang nila Mo Salibate, Miles Bridges, Jalen Duren at si Isaiah Stewart na pare-parehong na-eject sa kanilang naging laban. Pero bukod nga po dyan, inaasahan na rin naman nga po nahaharap sila sa mas matindi pang parusa at suspindihin bukas ng umaga sa gagawing anunsyo ng NBA. Yes, sure na nga po napapatawan sila ng multa, sususpindihin ng walang bayad at kailangan na rin naman nga po nila na umattend sa ilang mga seminar na itatakda ng liga. Pero sa apat na players nga pong ito ay pinangangambahan nga po na si Isaiah Stewart ang magkakaroon ng pinakamalalang parusa since ilang mga rules nga po ng NBA ang nilabag nito kagaya na lang ng pagpasok niya sa loob ng court habang nagkakagulo, which is pinagbabawal ng liga. Kita rin naman nga po sa camera na sinuntok nito si Miles Bridges at higit sa lahat pang ilang beses na nga po siyang nagkikipag-away ngayon sa mga NBA players. Meron na nga po siyang history ng pakikipag-initan at pakikipag-away kaya mas malaking parusa nga pong matatanggap nito sa mga susunod na araw. Sa ibang balita naman, sa pagkatalo nga po ng Lakers kahapon laban sa OKC Thunder, ay mismong si LeBron James na nga po nagsabi na hindi nga na po talaga isang championship contender ngayon ang Los Angeles Lakers. Hindi nga po sila maihahalin tulad sa koponan ng OKC Thunder since masyado nga po silang nagkakagulo sa tuwing may nakakaharap silang isang legit na championship contender. Sa madaling salita, mukhang kailangan pa nga po ng Lakers na mapalakas ang kanilang lineup sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bagong player sa buyout market. At isa nga po sa mga posibleng player na maaaring nga po nalang makuha sa mga susunod na araw ay walang iba kundi si Chris Boucher na tuloy ng in-wave ng Utah Jazz matapos nga po nila itong makuha mula sa Boston Celtics sa isang trade ng nagdaang trade deadline. Since nga po patuloy ang paglamya ng performance ni DeAndre Ayton sa ilalim ng basket, ay kailangan na nga po ng kanilang team ng isang bagong center na pamalit nito sa kanilang frontcourt. Pero bago pa man nga po nila iyan magawa ay kailangan muna nga po ng kanilang team na magtanggal ng isa sa kanilang mga manlalaro para makabuo sila ng bakanting pwesto.